Okay, so good morning. Ngayon ay June 7. And isa sa activity ko ngayon ay i-transfer ito sa 350 ml yung mga cups. Kasi, pero ito tinanim ko to June 4. So 3 days lang, ganyan na siya kalaki. Cucumber to. So hindi ko lang nadala yung label Pero ita-transfer ko siya ngayon kasi palagay ko hindi siya magiging okay sa ganitong klaseng container pag tagal-tagal. So, moving forward, ganun gagawin ko sa mga cucumber. Pero konti lang naman nating alagaan nating cucumber. So, 4 yung tinanim ko, 3 bumuhay. 3 lang naman talaga yung gusto kong itanim banda doon. Diyan, tatanim natin sila. So, ayan. Sa activity ko ngayon, ito-transfer ko na sila. Kokopit ang gagamitin natin. May mga kokopit pa ako dyan. Tapos mamaya siguro magpapakulo tayo. So, ito yung isang problema ko. Yan. Kasi walang mga lining. So, yun. Ito yung may palagay ko may tulo ito. Anyway, mag-harvest na naman tayo. Bukas, may harvest tayo. Dapat nga, kahapon pa to. Pero since masyado nag-uulan, tas yung mga kukuha naman sa atin is mostly weekend talaga kumukuha. So, weekend dala natin siya kukunin. Ang problema lang, hindi ko siya mako-compare dun sa unang harvest natin na 40 days lang ay na-harvest na natin. Siguro, i-divide natin siya yung weight divided by days para makita natin siguro kung gaano kabigat ang average niya per day. Parang ganun na lang siguro gagawin ko. Kasi Nutri-Hydro to, tas yun ay KISS solution. Anyway, gagawa pa rin naman tayo mga ganyan trials and solution para makompare pa rin natin sa future. So, ito muna, itong 5, then yung sumunod, then next week, ito, then next week, yung 30, then, moving forward, mga ganun na karami yung na-harvest natin. Ayan. Dito, hindi masyado naging uniform yung paglaki. Tulad ng sinabi ko sa inyo. Medyo nagka-issue ako or nagka-problema nung in-implement ko na siya yung sa foam. Ayan, yung sa foam yung setup. Pero dito naman, ito, hydraulic. So, nung nakaraan, dinagdagan ko to ng Olmeti. 12 yan. 6 lang nalipat ko dito. Tapos yung 6 ay nandun. Mga additional yan kasi nga tulad ng nabanggit ko medyo hindi naging uniform yung paglaki, may mga hindi tumuloy ng pag-germinate at kung ano-ano pang dahilan. So dito naman, ito yung seedlings natin. Ito, gumawa ako ng seedlings ng rainy dun sa indoor nursery natin and napatunayan ko na mas maganda dun sa indoor nursery natin kaysa dito sa outdoor setup ko. Kaya moving forward as of now, tutuloy pa rin natin yung indoor nursery natin. So, may additional content din tayo. Tapos ito, yung tinanim natin na Olmeti nung 30, meron din ako niyan sa baba. Magta-transfer ako noon after 2 days. Makikita nyo yung difference nila. Pero sasabihin ko ngayon pa lang, ay malaki yung difference nila. Mas maganda yung germination and quality ng mga seedlings natin sa baba compare sa mga seedlings natin dito sa taas. Okay? So, yun. Ayan, yung mga anti-colitis. So, yun, yung mga mapagbibenta ko ng lettuce, lalagyan din natin ng colitis para kahit pa paano. Basta alam natin na kumakain sila niyan. Sabi naman niya kumakain siya niya, kaya lalagyan natin. So, ito yung tinanim natin nung May 10. So, by theory, dapat ang harvest ko nito is sa 20. Ngayon pa, maaga-aga pa naman, mga 15 days pa bago pa mag-harvest yan. So, makakahabol pa yan. Mukhang maliit, pero palagay ko makakahabol yan. Tapos, ayan. So, dito, medyo nakaangat yung styro cup, yung net cups. Kasi medyo saktuhan talaga yung butas niyan. So, kasya naman siya. Lumapat naman yan sa tubig. Yun naman yung sinigurado ko. Ang hindi ko lang sure, baka yung ugat lumabas dyan sa may gilid-gilid. Pero hopefully, mag-focus siya pababa. Yan. Yung mga ugat niya sa gilid-gilid, siguro yun na lang yung magiging kukuhanan niya ng oxygen sa hangin. Yun na lang siguro yung kukuha. Sana ganun yung mangyari, pero tingnan natin. So ito, medyo dinrain ko na to, magaan na to ngayon. Iniisip ko tanggalin na muna to at i-set up na lang din natin dito sa baba. Bala ko mag-expand unti-unti. Bumili na rin ng additional net cups kasi kung magpo-40, ngayon kasi yung net cups ko is nasa 250 or 200 lang, mga ganun. So yun, sakto yun kung 30 heads per week. Pero tinatarget ko na kasi 45 or up until 60
heads per week. Ganun na yung ginagawa nating targeting ngayon. Pero so far, i-maintain lang muna natin yung 30 per week habang tine-check natin yung market natin kung madidispose ba naman natin. Maliban sa tayo mismo ay consumer ng ating produkto. Okay? So yan, so maliban sa cucumber na yan, itatransfer ko mamaya. Meron din akong 6 na bell pepper, pero mga 3 or 4 lang siguro yung bubuhayin natin doon. Ikakratke din natin muna. Kasi base sa experience ko ngayon, kahit ito, dinidiligan ko ng nutrient solution, medyo mabagal siyang tumubo. Pero susubukan ko pa rin kasi ang iniisip ko, baka on long term, baka mas maganda siya kaysa dun sa Kratky. Pero ngayon medyo lamig-lamig na, kada hapon madalas umuulan. And ayan. So pansin nyo, ang dami ng kulitis dun, no? Ayan. Ito, linisan ko lang din siguro to. Hindi ko lang alam kung bakit medyo madumi dito. Ano pa nangyari dito? Parang may nagkalahig ng ibon dito, kung ano man. Pero yung talong wala na, nag-retire na siya. Ayan. So ito, nakaano pa to? Itong mga tanim natin dito no Olmeti nung 25 ay mga nasa sa sponge pa or nasa foam pa yung container na. Pero yung foam na yan, nilagay ko na siya sa net cap bago ko siya lagyan ng seedlings. So hindi na ako nahihirapan mag-transfer ng foam papunta sa seedlings. Tapos yung foam papunta dun sa net caps, tapos yung net caps papunta dito. Kasi moving forward din, dati kala ko mas okay yung naka-foam, ilalagay ko dyan. Medyo mabagal yung pag-transfer ko pag ganyang setup. Kaya dito na lang tayo sa may net cap. Yan. So yan yung mga sinishare ko sa inyo based dun sa na-actual experience ko, sa mga idea ko rin na kung ano ba yung mas better. So dito yan, dinidiligan natin siya ng used nutrient solution, pero ngayon yung mga used nutrient solution ay tinitimplahan ko na. Kunyari, bumaba ng kaunti, bumaba ng 200 yung easy, dadagdagan natin ng 200, bumaba yung pH level, dadagdagan natin ng pH down para mag-correct din natin yung pH level. So, konti na lang dinadagdag natin na nutrient solution or mga pH para maku-attain natin yung dapat na reading. So, mas nakakatipid at mas nare-reuse ko siya sa pang-didilig-dilig. So, ito, yan o, may mga date naman yan. So, ito yung mga extra harvest natin. And ito, ang daming kulitis dito. So, magtatanim tayo ng kulitis dito. Mint yung nakalagay dito. So, dinidiligan ko from time to time. Pero sana naman, makabuo tayo ng kahit konting mint. Gusto ko kasi maka-experience ng mint. Pero kung wala talaga. Ayan. So, ang daming kulitis na. So, nilipat ko yung ibang tanim ko doon kasi nga dito yung maraming kulitis. Ayan. So, after 2 days, transfer tayo dito. 30 heads, tapos may sobra pang 6 yon. So, lalagay na lang natin doon. Tapos yung moving forward, may mga sobra-sobra. So, may mga extra talaga tayong mga lettuce. It's either for personal or pwede pa rin nating pangbenta. So, yung isa pa, yung napansin nyo nung nakaraan na tanim ko tumubo dito na tawag doon? Pipino, hinarvest ko na kahapon kasi sobrang laki na. Yung parang parang na-overdue na siya. Medyo mapait daw, sabi ni nanay. Pero titikman ko pa mamaya. Yan, so yan, nag-a-abort. So, iniisip ko, yung mga banda dito ang hindi mag-a-abort. Sana hindi sila mag-abort. At magtuloy-tuloy yung bunga nila. Yan. So, that's it. Yan lang naman yung mga pinagkakaabalahan natin. And nabawasan na tayo doon. Mostly, harvest na lang tayo dito ng seeds. Yan. So, mamaya baka kumuha ako ng seeds. Mga Thai basil siguro. Yung Thai basil lang medyo tuyo-tuyo na. Itong sweet basil medyo pa. Medyo. Okay? So, tatanggalin na rin natin yan. And bala ko, dyan kumuha na. Ayan, pag tinanggal natin, dyan tayo magtatanim ng bell pepper. Yan. Tsaka ito, yan, pwede rin pipino. Yan.
aralin pa natin. Sa ngayon, nasa learning stage pa rin tayo ng pag-aalaga ng pipino. Madali lang sana, ang daming bulaklak, ang daming bunga. Ang ano ko hindi lumalaki. Pero kasi kaya tayo nagtanim ulit, lilipat natin yung pwesto niya dun sa mas direct yung araw at mas naaarawan siya ng mas matagal kumpara dito na medyo kulob at nahihirapan siyang makakuha ng sunlight. So ayun, yun lang naman ang mga update ko sa inyo, and makikita nyo naman yung mga bago natin ginawa on the next update natin. Thank you. And yung mga pala, yung ito, mga hina-harvest ko dito, mababago natin yung mga butas niyan, i-maximize na natin yung location, ayan, yung spacing pala. Yan, ito yung mga lumang butas, ito yung mga bagong butas. So adjust lang natin konti para magkaroon siya ng spacing, kasi katulad dito pala, mapansin nyo, medyo tumataas siya dahil wala na siyang space. Yan, palagay ko ganun nangyari. So sa palagay ko, okay na rin tayo mag-harvest ng 40 to 42 days o 43. Basta less than 45 days, kaya na naman yun. And decente na yung size nung lettuce natin. Okay? So, tuloy-tuloy pa rin naman dito yung mga tawag dyan, basils natin. Pero yun, tatanim pa tayong panibago niyan. Thank you. And bye-bye.